Tamis nga presensya. Salamat sa kapangyarihan, kalakasan, kaloob mo sa amin buhay, Lord. Hallelujah. Dalangin yung propeta, mga pastor. Nagpala mo yung gawain, ang pisa pagsugod o gining orasa, Lord. Please, hallelujah, anoint humble servant to deliver with love and message. My God, anoint me. Wala kong himo pag wala ka. Diyos ko ang hadlang ng kaaway, kakapoy, katugol, Panginoon. Cast out in our midst, bless us with the Lord. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Everybody say, praise the Lord. First of all, I give the highest praise, glory, honor, majesty, and thanksgiving to our loving God, our dear and Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Evangelist, Celeste Alameda, the prophet of our loving God, and always remember the blessed memories and teaching of St. Pastor Lina Comalmida and all beloved dear children and the whole Almeida family. And I also great my beloved co-workers, preachers, to all of you, my beloved brothers in Christ, my beloved webcast viewer who are watching right now, and to all my beloved family. If you have the new ones, I will also greet you this morning. A pleasant morning to all of you. Na tahan kita ay magsinggit ng praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Pasensya na kayo ngayon, kayo medyo makati yung tutulunan ko. Mami na mahal, anong pag-aralan sa umagang ito, yung itawag na empathy. Empathy. Anong ibig sabihin ng empathy? Eagle, B-A-T-H-Y, empathy. Mga minamahal, ang meaning ng empathy is the ability to share someone else's feeling or the feeling that you understand and share another person's experience, emotion. Sa simpleng meaning, you can identify somebody wants, need, or feeling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, binabalik-balik ito pangaral natin, beloved mga pastor, nga tungkol nito because of lack of empathy, yung ating mga tao sa gobyerno, para wala silang pakialam kung ano mangyari sa mga tao sa buong daigdig. Kung ikaw nga tao, meron kang feeling of empathy, meron kang, you want to share your feeling to others. Yung ginagusto ng tao na hindi pa nila nakamit at naramdaman mo yung kailangan ng tao na dapat mo ibigay sa kanila. That is empathy. Mga minamahal. Amen? You can identify somebody wants, need, or feeling. So, ma-identify mo, mahibawaan mo, malaman mo, mga minamahal, nga isang tao mayroon siyang pangailangan. Amen ba? Mayroon siyang kinakailangan nga danggapin, kailangan nga tulong na mumula sa iyo at naramdaman mo yung kalungkutan ng puso, naramdaman mo na mayroon siyang problema, mami naman, yun ibig sabihin ng empathy. So, magawa ka ng hagbang para mapunuan mo yung kanyang feeling of emotion nga kailangan yung tulong mo. Kailangan yung share mo, masiran mo siya para malutas ang problema niya. Para maging matutuwa siya, mawalang kalungkutan, walang kagalang. Matuwa siya at magalak, mabuhay siya ulit sa iyang pagtayo, sa iyang buhay dito sa lupang ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Remember mga kapitiran, iba yung empathy, iba yung meaning sa sympathy. Yung simpatiya, it is different. Ang sympathy, you must follow somebody want or feeling. May simpatiya ka, sumusunod ka sa mga pangailangan ng tao, damdamin ng mga tao. Dati may namatay, nakipagsimpatiya ka tungkol silang kasubo, kalungkutan. So, nakiramay ka doon sa bahay nila. So, nagbibigay ka rin ng kunting tulong. That is sympathy. Iba naman yung empathy. Yung empathy naman, ma-identify mo yung kailangan ng tao at yung naramdaman sa puso at yung mga pangailangan nila.
So, it's quite difference ang meaning nila mga mahal. Katulad po kay beloved Paul, Apostle Paul. Sa Apostle Paul, kahit grabe ang kanyang mga trials na dumating sa buhay niya. Mga minamahal, hindi niya iniisip yung sarili niya. Ang iniisip niya, hindi unit, ang kanyang iniisip, yung paano niya malutas ang bawat problema ng mga iglesia. Everybody say praise the Lord. Mayroon kang kahangawa, mayroon kang love, mayroon kang itong burden. To love and a burden to the soul or to the church. That is the meaning of spiritual empathy. Bisan grabe ng trials mo, grabe ng problema mo, grabe ng mga pagsulay mo sa buhay mo, pero hindi mo iniisip ang sarili mo. Ang iniisip mo na ikaw ay makatulong sa iyong kapwa. Amen? Ang iniisip mo na makatulong ka sa problema ng iglesia. Katulad po kay Apostle Paul. Dahil sa Apostle Pablo, mga minamahal, ginamit siya ng Diyos sa Asia, sa lahat ng mga churches, to build the church, to establish the church, hallelujah, to revive the church. Kaya grabing naranasan niya sa pagtatawid sa mga dagat, shipwreck, nalunod siya, mga minamahal, araw-araw siya, sabi, I fast open, araw-araw siya nag-fasting, gusto niya lang matugunan ang bawat pinglangan ng iglesia. Ginaayos niya ang iglesia, ginatas siya mga problema, hindi niya inisip yung pangsarili niya lang, ako, maging ganito ako, maging hero. Hindi po. Sa kabila ng trials na naranasan niya, gumagawa sa kalooban ng Diyos. Ang iniisip niya pa rin, maabot niya pa rin ang bawat kapatiran sa iba-ibang lugar. He knows, he knows the feeling of the birth in the church. Gusto niya abutin at lutasin ang bawat problema ng bawat iglesia. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Parang katulad sa naghuhuli sa sapir ka, you discerning the Lord's body. Bakit nakipag-take ka ng tinapay o ubas? Dahil utos ito ng Panginoon, do it in remembrance of me. Gawin mo to para sa pag-alaala sa akin. So, kung sincero kang nag-take ng Holy Supper, dahil inaalaala mo yung katawan ni Kristo na nadunot, nadurog, tinusok ng mga tao, yung laman niyang nadunot, tinusok ng mga sandata, bayunita ng mga tao, yung dugo niya na tumulo sa katawan, yun ang naraala mo. You discerning the Lord's body. That's why nakiisa ka, nga gawin mo ito, just to remember, you have to take it and drink it because this do in remembering His body, His death. So, nakikaisa ka, you discerning the Lord's body. Na-discern mo yung kahirapan, yung naramdaman ng ating Panginoon sa iyang katawan during the time na siya po'y giparusahan ng mga tao. Amen ba? Kung gaano kahirap ang dinanas ng Panginoong hilat-tigo, gisipa, gibunalan ang ating mahal na Panginoon. That's why you take the bread, symbol of the body, broken body of the Lord. You drink that wine because that is symbol of the blood of Jesus Christ. You discerning the Lord's body, sacrifices and agony. Naramdaman mo yung kanyang kahirapan sa krus ng Kalbaryo. Naramdaman mo yung hirap niya, dinanas niya upang ihatid sa atin ang libreng kaligtasan. Kaya dapat isipin mo na ako'y pagkaisahan ko to. Kainin ko tong tinapay, inumin ko tong kupa, just to discern the Lord's body. Upang maalaala ko yung katawan ng Panginoon na nabayog sa Kalbaryo, naghirap, nasamaran, alang sa akin. For stripe, we are healed. Sa kanyang mga latay, sa kanyang mga sugat, tayo po'y gumaling sa ating mga karamdaman. Dahil sa kanyang dugo na tumulo galing sa iyang katawan, tayo po'y napatawad ng ating mga kasalanan. You discern the Lord's body in your life, in your life. So nakiisa ka. Dahil naramdaman yung paghirap ng Panginoon. Kaya kung ikaw Kristiyano, wala kang feeling o empathy, sumasamba ka lang dito para wala kang pakialam. Amen? Dumadalo ka lang dito, nakaupo ka lang sa tabi, nakapuro palakpak ka lang, nakataas-taas lang kamay, pero wala kang pakialam. Wala kang pakialam nga malalaki pala yung gastusan ng iglesia.
May darating pala na anibersaryo, so wala ka man lang binigay kahit kunting halaga. You never discern what is the big problem the church. Because you have no feeling of empathy. Simba-simba ka lang. Puro palakpak ka lang. Upo-upo ka lang dyan, taas ka lang ng kamay. But with regards of the needs, to identify somebody's want or needs or feeling, wala ka. Hindi ka nagkakaisa. You are not discerning the Lord's body in your life. Wala kang pakialam. Kumbaga, manhid na yung puso mo. You have not the feeling of empathy. Simba-simba ka lang, hindi ka nagbibigay. Hindi ka naghahatag. Wala. So, hindi ka matawag na membro ng katawan ni Kristo. Kung ganoon ka. Kung iniisip mo na membro ka ng katawan ni Kristo, you're the member of this church, mayroon kang feeling of empathy. Mayroon kang pakialam at nakikialam ka sa bawat pangailangan, problema na malaki ng iglesia. So you can identify the wants and the needs and the feeling of the church. Naramdaman mo yung mabigat na dinadala ng mga nangunguna. So that's why you have to cooperate. Magbigay ako ng aking pledges. Tutulong ako sa iglesia para maging magaan yung ginadala ng mga nanguna. Nagkakaisa ka. Naramdaman mo yung naramdaman nila. You know his feeling. Yung kabigatan na dala nila, yung problema na dala, naramdaman mo. Kaya, nakiisa ka. You discerning the Lord's body. Maramdaman mo, you discern. Yung gaano kabigat, kahirap na dinadala ng ating Panginoon to give us a free salvation. Ngayon, nandito tayo sa church. So, kailangan natin the feeling of empathy. Kahit maliit man ang iyong binibigay, at least, pinapakita mo sa Panginoon, ikaw may puso kang nagkakaisa. Na gusto mo maging magaan yung mabigat na dinadala ng iglesia. Bakit? Isa ka, kaparti ka sa katawan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Nagpapalakpak ka. Dahil nagkakaisa ka. Nagpe-praise the Lord ka. Kaya nagkakaisa ka sa pagpupuri sa Panginoon. Amin ba? Nakikinig ka dahil gusto mong magkaisa sa bawat pangailangan ng iglesia. Pero kung sumasamba-samba ka lang dito, wala kang pakialam. Mag-announce tayo ng Holy Supper, you need to fast, wala kang pakialam. Hindi ka sasamba ng Biyernes para hindi ka hindi ka kakanta sa choir. Kaya wala kang pakialam, hindi ka nag-overnight. Wala kang pakialam, wala kang feeling of empathy. Parang manhid ka. Pero pag may namatay, present ka doon. Kunwari, makiramay ka. Pero yung pakiramay, pakitang tao lang yun. Eh gusto mo lang makainom ng kape. Makakain ng mga biscuit doon o mani. Imbis ikaw pang tutulong na para matulungan ang kabigatan ng dinadala nila, pumunta ka lang doon ng pakitang tao para makainom ng kape. Ibig sabihin, hindi ka talaga nagkakaisa. Kung nagkakaisa ka, mayroon kang dadalhin doon nga kape. Kung nagkakaisa ka, you feel ang sympathy, mayroon kang dadalhin doon na biscuit. Dahil baka ipakita mo, nagtumulong ka, nakiramay ka sa ilang kabigatan nga problema. That is only sympathy. Ang empathy, iba. Iba yon. Ang simpatiya, sumusunod ka lang sa ila. Iba naman yung empathy. Empathy. Ma-identify mo. Makikilala mo. Makilala mo at malaman mo yung kanilang damdamin. You identify their feeling. You identify their burden. You identify their problem. You identify their feeling, nga grabe kabigat, dapat tulungan ko to sila. Dapat gagawa ako ng paraan para maging magaan ang puso nila sa mga mabigat nilang ginadala. That is sympathy. Nagkakaisa ka.
Maraming bagay pakita mo na you have a feeling of empathy. Hindi lamang with regards of money matters. Marami kang maipakita. You can give, you can bring here rice, anything na mapakita mo lang you identify the feeling and wants and feel of the church. Marami kayo bibigay. Amen? Marami ka may tulong. Yung pagkakaisa mo sa fasting, pagkakaisa mo sa panalangin, lahat ng bagay, nakatimbay, bayuyay ka, na tumutulong ka. That is the feeling of empathy. Si Pablo, kahit maraming problema niya, maraming pagsulay siya, still, tumatayo siya, he moved on to reach the church. Naabot niya pa rin. He never mind his problem. But he always mind the problem of the church. Hindi niya iniisip ang kanyang problema. Ang mabigat niyang problema, ang binitingin niya palagi, ang titingnan niya palagi, yung mabigat na problema ng iglesia. That's why tumatayo siya at pumunta doon, binibisita niya just to comfort the church, to comfort the brethren, to help the brethren. Binibigyan niya mga kapatiran, baka para lamang makatayo ang iglesia, para magpatuloy mga kapatiran. Bakit po? Upang maligtas sila pagdating ng araw. Habang ginagawa mo yan, ikaw po ang pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Meron kang damdamin na naabot mo rin yung damdamin ng kapwa mo at nakilala mo at nababasa mo yung damdamin na mabigat nilang damdamin. Palakpakan po natin, Diyos. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kung nasaktan sila, nasaktan ka rin. Kung natutuwa sila, natutuwa ka rin. Bakit? Nakaisa-isa ka sa katawan nila. Amen ba? Pag ang daliri, masugatan, lahat ng katawan, maramdaman yung hapdi. Because it is only belong to one member. Amen ba? Yung buhok, pag masakit, lahat maramdaman yung sakit. Pag yung masakit yung ngipin mo, lahat ng katawan mo, maramdaman yung sakit. Because isa lang po sa membro ng katawan. Palakpakan natin Diyos. Everybody say praise the Lord. Kailangan magkaroon tayo kapatiran, mga minamahal ng feeling of empathy. Na magkaroon ka mo ng pakialam. Amen ba? Hindi yung kalabitin ka pa, oy Brad, magdala ka ng ganito, Brad, magbigay ka. Hindi na. Kung mayroon kang feel of empathy, ikaw na mismo. You identify. You can identify somebody wants or needs or feeling. Alam mo na yan. Malaman mo na. You identify, makikilala mo at malalaman mo na kung anong pangailangan nila. Lalo ngayon, sa ating malapit na anibersaryo, Sunday bukas, December 3, next December 10, December 17, wala na. We have 3 weeks more to go to prepare. Hindi na po tayo mag-prepare December 17, ngayon na. Within 2 weeks time. Tomorrow and 10, that is only our preparation, wala na. So mga minamahal, bakit i-please ko to? Parang lahat ay mag-participate sa bawat problema ng iglesia. Kami natutuwa, nagagala kami, nagpasalamat sa Diyos sa mga kapatiran nga mayroon silang feeling of empathy. Sila mismo nagbubungad, sila mismo nagbo-volunteer, nagsasabi, Brother Andy, pag-pray mo po kasi ito pong ibibigay ko sa church. Pinakausap ko ng Panginoon itong halagang ibibigay ko. Salamat sa ating Panginoon. Tumubo yung feeling empathy. That is the fruit of the Holy Spirit. Nagkaroon ka ng love, pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Nagkaroon ka ng pag-ibig sa church. Hallelujah. Nagkaroon ka ng burden sa soul. Nagkaroon ka ng kabukatun sa kaluluwa. Dahil nakikita mo ang bawat pangailangan ng iglesia. Mapalakpakan ba natin, Diyos? Hindi ko naman sinasabing iba na wala ka mong kabugaton, wala ka mong burden, wala ka mong empathy na hindi pa kayo nagbibigay. It depends po upon the situation of your life. Pero kung ikaw pinagpapala ka ng ating mahal na Panginoon, sobra-sobra yung blessing mo, hindi mo na malaman gani paano gasusin mo yung blessing mo sa walang kabuluhan. Dito po ipakita mo sa Diyos na yung blessing you have to share.
You have to share your blessing. I-share mo dito sa iglesia upang yung in-share mong papapala mapakinabangan ng lubusan sa iglesia, maging magaan ang kabigatan na ginagastos sa iglesia. Naintindihan nyo ba? O hindi mo ako makaintindi, hindi kayo mo maka-amen. Ability, you have an ability to share. Share someone else feeling. That is empathy. Meron kang abilidad. May kakayanan to share, magbigay ng bahin sa mga taong mayroon silang mabibigat na damdamin. That is empathy. You have the ability to share someone else feeling. So mayroon kang ability, makaya mo. May abilidad ka, mahimo mo tanan. You can afford to share your blessing to someone else needs or feeling. Kailangan mo. Makaya mo yan. Amen? Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Isaiah chapter 63 verse 9, pakibasa. If you are afflicted, He is also afflicted. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Isaias, Kapitulo 3, versikulo 6. Isaiah chapter 63, verse 9. Balakpak. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Isaias, Kapitulo 63, versikulo 9. Sa tanan nilang mga kasakitan, siya gisakit, o giluwas sila sa manulunda sa iyang presensya. Diya sa iyang gugma ug sa iyang kaluoy sila gitubos niya ug sila gidala niya ug iyang gisagakay sila sa tanang mga adlaw sa kanhing panahon. Amen. Palakpakan po natin Diyos, maminamahal. All in the reflection He was afflicted, and the angel of His presence saved Him. In His love and His pity He redeemed them. And He bear them and carried them all the days of old. Sa ilang kunong kapaghatian, kahirapan, kalisdanan, kabigatan, siya po'y nabigatan din. Amen? At siya po'y linigtas in the angels of His presence, saved them. Sa presensya ng mga anghel ay linigtas niya sila. Sa iyang pag-ibig, ang siyang kaluoy, awa, piti, linigtas niya sila. At pinasaan niya sila. And carried them all the days of old. Lahat sa araw ng panahon na yan, hallelujah, ang ginawa ng Panginoon. Sila po'y de-burden, binuhat sila, inalsa sila, tinulungan sila ng ating Panginoon because of His love and His pity. Sa iyang pag-ibig at awa, linigtas sila ng ating Panginoon. Dahil naramdaman ng Diyos yung kahirapan nila ng unang panahon sa Israel. In their affliction, He was afflicted. Ang ilang affliction, yung nakabigatan naramdaman din po ng ating mahal na Panginoon. And the angel of His presence saved them. Kaya ang anghel niya sa kahirapan, linigtas sila. In His love and His pity, He redeemed them. Sa pagitan ng pag-ibig at awa, kaluoy, pity, He redeemed them. Giligtas sila ng ating mahal na Panginoon. He bore them. Binuhat sila. He carried them all in the days of old. Hindi sila pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Inalsa sila, binuhat sila sa adlaw ng ilang araw hanggang naging matanda sila. Naging tigulang sila. Hallelujah. Hindi sila pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayong Kristiyano, magdamayay po tayo hanggang saan po tayo maabot, marating habang tayo naglingkod sa Diyos, hindi pa balik ang Diyos. Dito pa tayo sa lupa, magtulungan tayo, magbuhatan tayo sa bawat mga problema hanggang tumanda po tayo, hanggang paraabot tayo ng pagdating ng Diyos. Dito, tuloy-tuloy pong pagkakaisa, pagtulungan po natin. Bakit po? Yan pong feeling of empathy. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Sa ilang kapighatian, kabigatan, naramdaman, siya po'y nabigatan din. Yun dapat ang Kristiyano. You identify the affliction. Nakikita mo ang kabigatan na dinala ng kapwa mo.
ikaw rin nabigatan. So kaya nabigatan man ka, mayroon kang hakbang na dapat gawin. Gagawa ka ng hakbang para maging magaan ang kabigatan na naramdaman nila. So, you have to do something. Nga ipakita mo lang nga mayroon kang empathy dahil naramdaman mo yung damdamin ng kabigatan para sila maging magaan ang ilang naramdaman. Anong gawin mo? Gagawa ka ng bagay na para matuwa at malipay sila. So, you give some help. Tulungan mo sila, silang kabigatan. Amen? Amen? Amen. Magdala ka dito ng 10 sakong bugas. Siguro, yung kabigat na naramdaman, maging magaan. Bakit? Matutuwa kaming dideliver mo 10 sakong bugas dito. Imbis ibili pa namin, bibilihin pa namin, hindi namin mabili. Magamit pa namin sa isang imang bilihin. Bakit? Tuwang-tuwa kami sa 10 sakong bigas. Siniliver mo ito sa gate. In their affliction, he was afflicted. Sa ilang kabigatan, kasubo, ikaw din po nabigatan. Amen? Yan po ang ginatawag na burdensome. Kabugatan, ng kabugat sa uba, mayroong kabugat ka. Amen ba? Mayroong kang kahangawa. So you make a move. Gagawa ka ng bagay para yung kabugat niya dala nila maging bagaan. Ibig sabihin, mayroong kang pakialam. You identify somebody's want, needs, or feeling. Hindi yung wala ka lang pakialam. Balahala sila diya. Sila raman mag-celebra din ang anibersaryo. Kung maghatag ko diya, may nguman si Brandy nga, magbalon niya punta. Amen? Naghatag na ganita para malibre tagkaon, mingon pa mas Brandy nga magbalon pa man ta. Di, ang sama ito nga mong ginahatag, hindi magkakaon. Wala man magka-amen. Siguro mo nang iyong damdamin. Kaya hindi lang ko maghatag, kaya magbigay, magdala man ko pagkaon. So wala kang feeling of empathy. Wala kang pakialam. Ang iyong tinutulong binibigay ay para yan sa mga kapatiran natin nga galing sa malalayo at sa may marami pang gastusan. Ikaw taga dito ka lang, anytime makauwi ka sa inyo, imutan matapos yung gawain natin sa Liceo is 4 o'clock to 5 o'clock, makasakay ka lang ng within 1 hour or 2 hours. Makauli ka na, pwede ka pa mga lungag sa balay, pwede ka makaluto, pwede ka makadaan dito sa Choktogo, magpalit ka ng imong isang buong manok, makakaon ka at makatulog ka na dahil mga ayos. Yung papuntang tandag mong kayo, ibang lugar doon ipulog, mo travel pa sa ng 7 to 8 to 10, 12 hours aron makadating doon. Pagod na pagod sila, napakalayo, risky pa ang dinadala na. Kunit kung may balon silang nabigay mo na mga paklans, magutumin sa daan sila, makapagpahinga sila, makakaon sila, malaala nila, salamat sa taga Gendro City nga makapatiran ka isa. Because of this one paklans, nakakaon kami, nabusog kami, maabot man kami doon alas 10 kadlawon, pagod na pagod kami, at least busog sila, malipay sa spiritually, malipay lang tiyan. Bakit po? Tayo nag-contribute nun. Hindi mo binibilang ang iyong binibigay. Hindi mo ginaihap ang iyong binibigay. Bakit? Basta importante na kapag bigay ka, ang Diyos na bahala magbalik ng pagpapala sa iyo. Hindi po yung tao, don't expect someone to return the blessing for you. But the Lord Himself, He's the one who returned the blessing for you. Because to give is to receive. Hindi nagbibigay ka, hindi po para makilala ka. Nagbibigay ka dapit, bakit? Tungod nalaban mo ang bawat pangailangan ng iglesia. So you have the feeling of empathy. Maswerte ka kapatid kung mayroong damdamin nga katulad yan. Bakit? Yung puso mo punong-puno sa kabigatan, hallelujah, sa pagmamahal. Punong-puno yung puso mo ng kabugaton. Punong-puno yung puso mo sa pagmamahal. Punong-puno yung puso mo sa mga paghinatagon. Kaya naging pre-willing ka sa paglingkod sa Panginoon. Bakit po? You know how to share your blessing to somebody. Maliban lang sa mga tulog, walang pakialam yon.
Kasi pag mag-preach tayo ng pagbibigay, marami yung patulog-tulog lang. Kaya sabi na kayo, wala silang pakialam, wala silang feeling ng empathy. So kung ikaw ay mayroong ang damdamin, nga naramdaman mo talaga yung bawat pangilang iglesia, na-identify mo, naku, gising na gising ka. Pag mayroong pangalan itong pagbibigay, tuwang-tuwa ka. Bakit po? Yan ang panahon. Kaya ikaw po ay makapag-share ng blessing na mumula sa Diyos sa pangilangan sa iglesia. Bakit? Ang pagbigay ang siyang pagtanggap mo ng maraming mga pagpapala. Ipalakpak mo yung kamay mo sa Diyos. Everybody service the Lord. Everybody service the Lord. Kaya hindi pakibasa. 2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 4. O 2 Corinto Kapitulo 1, versikulo 3 o 4. Hallelujah, praise the Lord. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 3 hangtod sa versikulo 4. Hallelujah, praise the Lord. Dalagon ang Diyos o amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang amahan sa mga kaluoy o Diyos sa tanan kalipay. Sa 4, nga nagalipay kanamo sa tanang namong kasakit aron kami makahimo sa paglipay kanila nga anaa sa bisan unsang kasakit pinagi sa kalipay nga pinagi nini kami ginalipay sa Dios. Amen. Palakpakan po natin Diyos, maminamahal. Tingnan mo? Anong sabi ng Biblia? Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort. Comfort sa English, dito sa Bisaya, kalipay. Who comforted us in all tribulation. Nga ang Diyos ka nagalipay kanamo sa tanan namong kasakitan. Amen. That we be able to comfort them which are in trouble. Ginakong ginalipay kami ng ating malapay noon aron upang kami arang makalipay sa lahat ng mga tao na mayroong mga problema. Amen ba? By the comfort wherewith with ourselves are comforted by God. Sa kalipay na yan, maminamahal, nga mo niramdaman, hallelujah, pinaagin yan, makalipay sab kami sa ibang nga tao galing sa Diyos. Amen ba? Amen. Kung marunong ka maglipay, mag-comfort sa iyong kapwa, saralin, makakomfort din siya at magalipay sa ibang mga kapatiran. Bakit po? Naglilipayay tayo ang bawat isa na nagikan sa ating pinagmalapang noon. Pag nagtulungan tayo, mga minamahal, naglilipayay tayo, hallelujah, lahat po tayo ay malipay lahat. We are happy all, comforted all. So ang lahat ng kabigatan na ating dinadala, mawala. Bakit po? Lahat tayo nagkaisa, lahat tayo naglinipayay, lahat tayo na ay nagkaroon ng pagkakaisa. Ng bawat tribulation, kabigatan ay mawala. At ang tanan ngayon sa bawat isa atin, maarang makalipay sa iyang kapwa. Nga naanamang garon sa grabing kahirapan. Nagdala ka ng share mo, ng pagkain mo, yung kapatid nga walang dala, malipay siya pagpakainin mo. Amen ba? Sa iyong binibigay, makalipay kasi yung kapwa na walang pagkain. That's why yung binibigay nyo ay nang binibigay nyo para sa pagkain, mailipay natin sa mga kapatid na bumula sa malayo na sila'y gutom at pagod. Pamakaon sila sa ating binibigay, malipay sila at mabusog. That we may be able to comfort them which are in any trouble. Who comforted us in all our tribulation. Ang Diyos naglipay sa atin sa lahat nating kapaghatian. That we may be able to comfort them. Na araw-araw kita arang sa makalipay sa mga sa trouble, may naramdaman na gutom, kakapoy sa ilang kalawasan. By the comfort wherewith we ourselves are comforted,
of God. Sa magitan ng kalipay na yan, kitang tanan sa tunggulingon, nalipay kita, nagikan sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin Diyos, maminamahal. Everybody say, praise the Lord. So nakita niya ang ginatawag na feeling of empathy. May ability tayo to share someone else's feeling. By means of love and burden to the soul of the church. So na-identify natin ang somebody wants, needs, or feeling. Nakita natin ang bawat pinanglanon sa isang tao o ilang dapat kailangan at silang naramdaman nga hina, pagod at gutom. Yan po, napakita natin sa Diyos yung tunay na gugma, tunay nga kabugaton sa bawat isa sa iglesia. So naging mabigat, sabi ng Biblia, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. And sabi ng Galatians 6:2, bear one another burden. Pakibasa lang. Galatians chapter 6 verse 2. And 1 Corinthians chapter 12 verse 26. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa mga taga-Galacia, Kapitulo 6, versikulo 2. Magyayungay kamo sa mga kabugat sa usa ug usa. Ug sa ingon niya na tumana ang kasuguan ni Kristo. Palakpakan po natin Diyos, maminamahal. Narinig niyo ba? Murang wala man makarinig niyo sa likod. Ulitin niyo ba sa Brad? Galatians 6:2. Atong utrohon pagbasa diri sa libro sa mga taga-Galacia, Kapitulo 6, versikulo 2. Magyayungay kamo sa mga kabugat sa usa ug usa. Magyayungay kayo kamo sa mga kabugat sa usag usa. Ug sa ingon ni ana tumana ang kasuguan ni Kristo. Sa ingon ni Ana, tumana ang kasuguan ni Kristo. Kung magyayungay pala ang kada usa kanato, maminamahal, matuman nato ang kasuguan ng ating mahal na Panginoon. Yung pagyayungay pala sa bawat isa, ito po'y isa sa kasuguan ng ating mahal na Panginoon. Pag wala kang pakialam, hindi ka nagyayong sa bawat kabugaton ng bawat isa, wala ka makatuman sa kasuguan ni Kristo. Tama? Bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Aron matuman nato ang kasuguan ni Kristo, magyayungay ang bawat sa atin sa kabugat sa bawat isa. Nagyayong ba kayo? Wala may nang minaw. Nagyayong ba kamo? Yung mga nagyayong mag-single praise the Lord. Yung wala pa, magsinggit amin. Kung wala pa kamo nakapagyayong sa kabugat sa bawat isa sa iglesia, buhatan na ninyo habang may oras pa. Aron matuman nyo ang kasuguan ni Kristo. Pag hindi ka nagipagyayong, hindi ka nagkakaisaw, hindi ka nagtabang sa kabugat na gidala ng iglesia, wala ka pa makasunod sa kabuton, kasuguan ni Kristo. Pag hindi ka makasunod sa kabuton ni Kristo, kaulaod, nagkasala ka sa Diyos. So fulfill the law of Christ. Matuman mo lamang, mapulpil mo lamang ang kasuguan ni Kristo kung ipakita mo, nagipagyayong ka sa kabugat sa bawat isa. Marami pang oras panahon, mga minamahal, na mapakita mo aron matuman mo ang kasuguan ni Kristo. Magawa ka ng pamaagi na makayayong ka sa bawat kabugat na gindala sa iglesia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Bear one another's burdens. Magyayungay ang kada usa sa kabugat sa usa. Adon matuman nimo ang kasuguan ni Kristo. In a small amount or big amount or any amount, anything you can bring here, aron mapakita mo lamang nga ikaw nakipagyayong sa kabugat sa iglesia. Aron matuman nimo ang kasuguan ni Kristo. Everybody say, praise the Lord. Hindi na ka muna mo sultian. You must to identify
the wants and the needs in the church. Alam nyo na kung anong pangailangan ng iglesia. Alam nyo na kung anong dapat gawin natin sa iglesia. So you have to identify, if you have the feeling of empathy, you must to identify somebody wants or somebody that the wants of the feeling the church. Alam mo na yan. Magyayungay. Bear one another's burdens. Kung mayroon kang kabugatun sa kabugat ng isa, iglesia, may pagyayong ka. Magtabang ka. Mag-cooperate ka. Maghiusa ka. Aron matuman nimo ang kasuguan ni Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Kaya nga naman, 1 Corinthians 12:26, then Romans 12:15. Kung maghipagyayong ka, magtinabangay ka sa kabut sa iglesia, mga minamahal, ito po ang maramdaman sa isa. Kaya kung di ka magkaisa, hindi kayo may pagyayong, mga minamahal, ito po. And whether one member suffer, all the members suffer with it. For one member be honored, all the members rejoice with it. Mag-iba sa Bisaya. Hallelujah. Praise the Lord. Unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 26. Hallelujah. Praise the Lord. Kung ang usa ka bahin, mag-antos man, ang tanan magdungan sa mag-antos. Amen. Kung ang usa ka bahin, pasidunggan, naan ang tanan magadungan sa pagkalipay. Amen. Palakpakan po natin Diyos. Amen. Amen. Kung isa kuno kabahin sa iglesia ay nag-antos, ang tanan nga membro nag-antos. Apan ang isa ka membro gipasidunggan, ang tanan pasidunggan og magkalipay silang tanan. Amen ba? So ayaw nato ang isa mag-antos, tanan magtinabangay, aron mapasindunggan ng isa, og tanan kita ay maging malipayon sa ating pinakamamahal na Panginoon. We happy all kita. Bakit? Nagtinabangay kita. Everybody praise the Lord. Ay gusto nato malipay, maplaster ang iglesia, tanan kita magkaroon ng revival, tuwang-tuwa kita. Bakit po? Once a year lang ito mangyari sa ating buhay. So kung pabayaan nyo ang inyong mga manggagawa, pabayaan mong problema sa iglesia, kamo sa mo antos yan. Apil ka mo. Bakit po? Sabi ko kanina, kung ang tudlo, ang daliri, masugat, ang tanang katawan masakitan. Bakit? Wala ka mo magpakabana. Apan kung isa ka membro bahin dito ay napasidunggan, ang lahat maging malipayon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Upang tayo ay lahat ay maging matutuwa. Malipayon tayo, have to reduce it. Lahat tayo ay magkakaisa po tayo at magtinulungan tayo, magtinabangay tayo sa panghilangan sa iglesia. Everybody praise the Lord. Eh, sabi ng Roma 12:15, katapusang bersikulo, makiiyak ka sa naiiyak, makigalak ka sa mga nagagalak. Everybody praise the Lord. Pag-ibasa, Brad. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 15. Pagkalipay kamo duyog sa mga nagakalipay, panghila kamo duyog sa mga nagapanghilak. Amen. Palakpakan po natin Diyos sa mga minamahal. Narinig nyo ba? Narinig nyo? Ang nakarinig, magpalakpak. No sabi? Roma 12:15 atong basahon. Kaya lahat tayo ay membro sa katawan ni Kristo. Ito po ang ating gawin. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Magagalak daw kayo at malipay sa mga nagakalipay. Makihilak daw kayo sa mga nanghihilak. Amin ba? Maglipay muna tayo dahil purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Madama natin presensya niya, hihilak po tayo. Hihilak tayo sa hindi sa kalungkutan, kundi sa kagalakan nagmumula sa banal na Espiritu. Sama-sama tayo magkaroon ng revival at the time, hallelujah, ibuhos yung presensya. Bakit? Nakita ng Diyos at lahat po tayo nagkaroon ng kagalakan sa buwan sa ganuman. Nagtulungan tayo, nagkaisa po tayo, mga minamahal sa dako sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. So that's why, kung lahat maligaya, ay maglipayay ang bawat sa rejoice with him that do rejoice, and weep with him that weep. Magagalak muna tayo sa gopuri,
Sa joyful, galak na galak tayo, sumigaw, magbabling, mga minawal, pagkasulim, kasama-sama tayo, huhilak tayo sa kalipay, tungod napuspos tayo ng balang espiritu. Bakit po? Nakita na Diyos yung puso natin. Nagkaisa po tayo sa kanyang banal nga iglesia. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Mga minamahal, ilagay nyo sa puso nyo na magkaroon kayo ng espiritong mayroon kayong pasanin sa gawain. Kabug-at empathy. I-identify, nalalaman nyo at ang bawat pangailangan ng iglesia. Hindi na kayo sabihan. Ina-announce lang natin. Yung mga nabigyan ng sobre na wala pa nakabigay ng maplinis, butangan nyo na. Anything you can share your blessing to the church. Lahat na magagawa nyo po, kahit ano magawa nyo. Marami tayong magawa to share a blessing. Ilho natin, alamin natin ang bawat pangailangan ng iglesia. Magtulungan tayo upang lahat tayo malipay. Kung malipay ang isa, malipay ang tanan. Pag malipay tayo, iiyak tayo sa kalipay. Tuon mabati nato ang presensya ng ating Panginoon. Singgit, hallelujah. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Napakatamis ng pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Pag naramdaman natin sa puso natin, nagkaroon tayo ng feeling of empathy. Ang feeling of empathy ay magkaroon ka ng love, pag-ibig, kahangawa, kabugat sa iyong kapwa, labaw sa iglesia. Kaya pag may pag-ibig ka, hindi ka pwede hindi magtulong. Dahil ang Diyos mismo nagpakamatay sa Kalbaryo para sa atin upang tayo makaisa sa iyong iglesia. Yung Kristiyano nakialam sa iglesia, nakialam sa salawas ng ating mahal na Panginoon. Because we are one body and member in Christ in particular. Awitin po natin ang tunay, ang pag-ibig. Jesus. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa aking puso at kaluluwa, ang siyang nagduro sa aking buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di ba papawi? Kailan pa ba? Taas yung kamay. Daigo natin Diyos, damayin ang pag-ibig ng Diyos. Isa lamang. Kahit na tayo magkawalan, pagkat ang Diyos natin, Diyos na'y pag-ibig. Mag-alam tayo, magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na bayos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos na pag-ibig, nagmahal tayo magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na mayos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating paghayo. Manikawag. Amalita. Singgit, hallelujah. Dahil kang Ginoo. Apos-pos ka, Ginoo. Nag-ibabati yung pag-ibig ng Diyos. Ang siyang sumakop sa tasyong kamot mong muna. Dahil kang Diyos. Pag-ibig
presensya niyo. sa pagsuyo. Hallelujah! Magalang Diyos, Jesus, hallelujah! Singgit po. Patumbang. Tulungan. Ako dahil bigo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tinawag Diyos tayo. Nagmamahal. Magkanang Diyos natin. Sa pag-ibig. Magbalang tayo't magtulungan. At kung hallelujah, ay huwag limutin na may Diyos tayo. Isa pa, purihan naman ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Magkanang salamat sa pag-ibig mo na nagbuklod sa amin, Lord. Ang isa sa amang kasing-kasing malapay, Lord, upang maglingkuran ka, hallelujah, sa pag-ibig. Limutin na may Diyos tayo, nagmamahal sa pagkat ang Diyos natin. Hallelujah! Magmahalan tayo. Bukatos, tulungan. Kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo. Nagmamahal, nagmamahal, nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Magmahalan tayo at magtulungan. Utos ng Diyos yan. Magmahalan tayo at magtulungan. Dahil ang Diyos natin pinagreguran siya po ay pag-ibig. Kung mayroon kang tunay na pag-ibig, kahangawa ka bukaton sa iglesia. Kaya dapat malaman mo ang bawat pangailangan ng iglesia. Magtinabangay kita, magtulungan, magmahalan tayo upang Diyos ay matuwa't manalanginan kita, lahat kita'y malipay na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil bakit po yung kalipay ng Diyos ating naramdaman sa puso natin? Itaas yung kamay, mga minamahal, malangin tayo. Sabihin mo, Lord, tulungan mo ako. Gusto kong ipakita yung tunay kong pagmamahal sa iyo. Ay gusto kong tumulong sa iyong iglesia. Wala man ako ngayon. Alam ko, mayroon pang nauras na bilin at araw. Alam ko, wala imposible sa iyo, Lord. Panalangini ako upang magkaroon ako ng tunay na empathy sa puso para sa iglesia. Aron, hallelujah. Isa ako kaparte na nakaramdam sa pangailangan kabigat sa iglesia. Tabangi ako, Ginoo, di ko kaya. Apan ikaw makaya mo na hipuin yung puso ko at papalain mo ako. Hallelujah! Ikaw ang nakaalam ng puso namin. Ikaw ang nakaalam ng buhay namin, Lord. Ang lahat ng bagay nagmumula sa iyo, wala amin. Kaya mo ibigay sa amin ang lahat ng bagay. Taas yung gamay, panalangin tayo. Iupo dakilang Diyos sa mamalasapan, Jesus malapang. Andito kami sa harapan mo, nagpakumbaba, malapang. Humingi kami ng kapatawaran sa iyo, di wala kami magawa pag wala ka, Lord. Tulungan mo kami, malapang noon. Isa kami magapaambit sa bawat pangailangan ng iglesia. Lord, walang-wala kami, Lord. Ikaw ay may naaadunahan ka. Kaya mo ibigay sa amin lahat ng bagay upang kami makaisa sa pabigat ng iglesia.
tabangig. Use us those instrument mo to share the blessing, hallelujah, to the church pala, Panginoon. Tulungan mo kami palangining negosyo, trabaho na buhay ng kapatiran upang sila, Lord, hallelujah, ay maging maswagon sa tinanggawin, mala, Panginoon, hallelujah. As we are preparing this gawin anniversary, Lord, December 17, tulungan mo kami, mala, Panginoon, hallelujah. A few days remain, mala, Panginoon, nga kami, palanginan mo, Diyos, upang kami makapag-share, kalisin mga demonyo, kahirapan, kalisdanan, sa mong kinabuhi, pagduduwa, sakit kalatian, halang kabangkrak sa mong negosyo, pagpalain mo kami lahat, sa lahat ng bagay, upang kami mapustan, maggamit mo siyang gawain, pagpalain mo kami lahat, sa lahat ng bagay, sa matipis na bagay, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah! Jesus, ipatong kamay sa ulo nyo. Ang isa kamay nakataas, inihas natin, Lord. Hallelujah! Lord, minsanan po ulit babang yung kapangyarihan sa gitnaan. Dalangin ng propeta, mga pastor. Pagpalain mo kami, Lord. Hallelujah. I been the prop ng demons, infirmity, the sickness and diseases cast out from the chin of the might of Jesus. Be healed. Be healed. Right now, problem is home. Vices began. Poverty began, Lord. Bless them so much financially, physically, Lord. Pag-amin siya kung papalain mo sila, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Jesus' name. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Tumayo tayo lahat, mga minamahal. Taas yung kamay, tayo po ay lumukso, tumalon. Kusog na pagsinggit, talo ka bisis. Hello, praise the Lord. Hello, praise the Lord. Hello, praise the Lord. Amen. Everybody say, praise the Lord.